Yo, yo, yo. Hello guys, what's up once again? Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol, merong aplikante sa Pilipinas na isang magiging OFW in the future. So tulungan natin na masagot ang kanyang katanungan na gumugulo sa kanyang isip. Palakasin natin ang loob. Disclaimer lang mga idol, mag-advise lang ako base sa aking experience. At para sa mga bagong OFW na papunta dito sa Middle East or kahit saan mang panig ng mundo. May tanong si Kabayan ang sabi, "Hi sir, new applicant po, may visa na din. Kaso, sa medical ko po may scar." Oh my God. "May scar po ako, may pag-asa pa po ba kaya ako sir?" Sabi niya. Ang trabaho niya rito ay sa Jarir Bookstore po ako sir, Kuwait po. Salamat sir and God bless. January 2026 po ako nag-medical. Sana mapansin po sir. Actually, nasagot ko na to sa comment. Bigyan ko lang kayo ng isang magandang advice or isang example. Alright? Yung scar na yan, seryoso yan no, ng mga lodi sa medical, lalo na papunta dito sa Middle East kung ikaw ay nasa food handling services. So, ibig sabihin, kung may problema ka sa baga, nakita sa x-ray mo, delikado ka dyan. Kailangan makinig ka sa doktor, sa payo ng doktor dyan sa Pilipinas kung anong advice sa iyo. Pero, may diskarte dyan mga lodi na yung mahiwagan technique. Hindi ko sinasabing advisable to or gawin yung lahat Pero halos lahat naman ng karamihan ay ginagawa to. No? Hindi ko sinasabing suwayin nyo yung doktor disclaimer lang. Kung anong i-advise sa inyo, dapat gawin nyo yan kasi seryoso yan. Pero kung alam nyo sa sarili nyo na wala namang kayong sakit at wala kayong nararamdamang masama, pakonsulta kayo sa ibang doktor, hingi kayo ng second opinion. Or, ito na yung mahiwagang technique. Ang karamihang ginagawa ng mga bagong aplikante papunta sa abroad ay umiinom sila ng mahiwagang gatas or Alpine. Karamihan ginagawa yan just makatulong para maklear yung result. Pero hindi ko sinasabing gawin nyo lahat Try lang na kung alam nyo sa sarili nyo is healthy kayo, wala kayong tama sa baga or kung ano man yan, malaking tulong yan, di ba? Para hindi na kayo paulit-ulit. Minsan kasi pauulitin lang kayo, then the next x-ray nyo is okay naman pala. And alam nyo sa sarili nyo, wala kayong sakit sa baga. I-test nyo rin sarili nyo, tumakbo kayo sa gitna ng araw. Kung yung baga nyo is kakayanin. Kapag na-survive nyo yung mga 2 minutes, 3 minutes na takbo ng walang hinto, malakas yung baga nyo. Kumbaga, nung another day lang na nagpa-x-ray kayo is maybe uminom kayo or hindi maganda yung pakiramdam nyo. Mga ganon, di ba? So, mahiwagang gatas lang yan mga lodi. Pero effective lang to sa iilan Pero sundin nyo pa rin yung payo ng doktor, mga lodi. So, yun lang mga lods. Sana makatulong. Palaboy OFW here. At kung may hahadlang man sa inyo is gawin nyo yung pangarap nyong makaalis. Kasi hindi na maganda lagay ng ekonomiya ng bansa ng Pilipinas. Lalo na sa ating mga masisipag na manggagawa, Kasi talo tayo dyan sa Pilipinas kung magtatrabaho lang tayo dyan for the whole of our life. Lalo na kung rank and file lang tayo, hindi tayo engineer, hindi tayo doktor, hindi tayo nabibilang sa mga professional. So, the best choice is lumabas tayo ng bansa. Dito is mapapakinabangan mo yung skill na tinatago mo. Kasi dyan sa Pilipinas, marami na tayong magagaling. So, pahirapan dyan maghanap ng trabaho. So, yun lang mga lods. Sana nakatulong. Yun lang, mabuhay.